Nasa ating pong linya ngayon si Ginoong Chester Warrentan, ang pinuno po ng National Federation of Hog Farmers Incorporated sa napaka-importanting issue. Ano bang ating pakialam po dito? Well, unang-una mga kapatid, para po sa kapakanan po ng ating mga nasa industriya po ng babuyan, dahil yung pong pagbibigay po ng pribilehiyo sa mga importers ay binigyan ng extension ni Pangulong Junior hanggang December 31 ng 2024. Ito po mga kapatid, yung pong pagpapababa ng kanila pong babayarang taripa sa importasyon. Dito particularly pag-usapan natin ito pong importasyon ng karning baboy. Mr. Chester Warrentan, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Kuya Ted. Thank you for inviting us again. Opo, salamat sa panahon. Nakonsulta ho ba kayo dito ng NEDA bago ho ito aprubahan ni Presidente? Actually po, Kuya Ted, tayo po ay pinatawag ng Tariff Commission. Of course, kasama po dyan yung NEDA. Pero po, Manong Ted, ganun po ang nangyari. Katulad din po nung last year, ay nagkaroon po ng consultation, parang siguro 1 month, mga 1 month pa lang po, I think mga November or early November. So ito po ay hindi rin po namin ina-expect na talagang magkaroon po ng extension to. Ang akala po namin ay yung corn and rice lang po. Napasama rin po yung pork sa pag-approve ng extension ng reduced tariff. Pero po, Manong Ted, yung po nila, consultation po, ay sa tingin po namin ay parang na lang po yun, ay formality na lang po. Kasi ganun din po yung nangyari last year, na nagkaroon ng consultation 1 month before the approval ng extension. Kaya nga po, ang pakiramdam po ng stakeholder ay hindi na po extension dapat ang tawag nito. Parang naging permanente na po, Manong Ted, pag napansin nyo, kasi nakatatlong-apat na extension na ito. Tapos 1 year po ang extension, kaya dagdag na pahirap naman po ito sa mga local producer. Opo. Nila po sa pork, corn and rice po, tatlo po yan. Opo, para ho natin mas maintindihan po sa ating tagapakinig, ano ho bang ibig sabihin nito na sinasabi po na itong executive order nga ay nagpapalawig hanggang December 31, 2024 noong 15% in quota tariff para po sa swine products? Go ahead, sir, please. Ang talaga pong original niyan po, Manong Ted, kaya po nagkaroon ng yung tariff commission kasi binigay yan ng ating gobyerno para to ensure and to protect yung mga local producer. Meron po yung tamang taripa na pinapataw po diyan ever since. Ito po ay 40% kasi po kaya po merong tamang taripa na siniset kasi ang kasi niyan, ang importance ng tariff, the local producers are to serve as source of revenue ng ating gobyerno, number 1. Number 2 is to protect yung domestic industry. Pero ang nangyari po nito, sa pagpatuloy nila at pagpalawig ng extension ng ating lower tariff, ay hindi na po nila nabibigyan ng protection ang ating local producer. Ang pakiramdam po namin, ang binibigyan nila ng protection ay yung mga yung mga importer po, at lalong hindi maparami po yung production. At ang papaniwalaan po nila ay ito is makikinabang ang ating mga local consumer. Napatunayan na po na siguro 2 years na po, hindi naman po bumaba ang presyo Kasi po, pinaliwanag po namin sa Tariff Commission yan, Kuya Ted, na ang pagbaba ng presyo ay nakadepende po yan sa local producer, hindi po doon sa pag-i-import. Kasi ang pag-i-import ay sumusunod lang din sa presyo. Wala po tayong naramdaman na nagbenta po ang mga importer ng murang karne.
Sa totoo lang po, meron po 1 or 2 days pag nag-sale po sila, pero after that po, balik po sa normal na presyo. Opo, sige po. At tutunghayan natin yan mamaya po, Sir, Po. Sir Chester, yung presyuhan sa merkado ngayon. Ano ho. Meantime, gusto ko lang pong ilatag nga itong informasyon para mas maintindihan po ng ating mga kababayan at malaman nila kung gaano kalaki ang implikasyon nito sa kita ng gobyerno at kawalan po sa inyong hanay. Ulitin ko lang ha, dati-rati po, bago ho itong executive order na ito, lowering the tariff po ng mga imported products na ito, 40% dapat ang taripa. Opo. Meaning kapag nag-aangkat ka ng baboy, karning baboy, ang babayaran mong buwis ay 40% nung halaga ng iyong Tama po. inangkat. Ano po? Okay? Opo. Opo, 40%. Yun ho ba standard before this EO? In quota tsaka out quota, pareho lang po? Yes po, ang nung dati po ang out quota is 40%, ang in quota po is 30%. Ngayon po yung tanong po, ano po yung nawala? Ngayon po, for the past 2 years or more than 2 years po, binaba nila from 40 to 25 and na out quota, and sa in quota naman from 30 to 15%. Ang nawala po sa revenue ng ating gobyerno is kulang-kulang po 14 billion sa computation natin po ang nawala. Okay. Opo. So nawala po yung revenue ng ating ng gobyerno, hindi pa nakinabang yung ating consumer. Ay double black eye po yan. Ang pangatlo po ay local producer. Ay lalong hindi napabilis yung pagdami. So Opo. 3 point po yun. Talo po tayo dyan sa 3. Okay. Opo. Yung pong ano ibig sabihin po ng in quota tsaka out quota, sir? Ay, yung ano po kasi, yung in quota po yan ay napapaloob po yun sa tinatawag nating MAB, yung minimum access volume. Meron po tinatawag sila na pinag-uusapan sa the early month of the year. For example, sa January po yan, pag-uusapan na po yung 15% in quota. Kung ilan tonelada lang po ang pwede nilang ipasok. Normally po yan, kagaya nung itong taon ay binigyan po ng 250,000 metric tons ang in quota. Ngayon po, pag sumobra po dyan, ay papasok ka na po sa out quota. Mas mataas na po na taripa. Ayan. Pero hindi pa rin po yan nasusunod, Manong Ted. Maniwala po kayo. Ang in quota po ay sobra-sobra dun sa binigay ng ating Department of Culture na yung sinasabi lang inside MAB, minimum access volume. Lagpas-lagpas po sila dyan. Halos lahat po ang gusto ay in quota dahil 15% lang po ang babayaran. So maaari na maniobrahin ang mga dokumento o informasyon para pumasok doon sa in quota tariff. Opo, tama po. Opo. Sige, ito ha, para mas maintindihan ninyo mga kapatid ha, ano ba ang ating pakialam dito? Ano ba ang interest natin dito? Mga kapatid, kasi nga ang Malacanang, ito ho ay sinimulan panahon ni Pangulong Duterte. Ang adhikain lagi ho dito, ang ipinapangalandakan dito kapakanan nating consumer. Para daw ho ma-address ang inflation, bumaba ang halaga po ng ating pagkain, hayaan natin na mag-angkat ang mga importers ng produktong ito, magbabayad ka lang ng taripa. Yun lang, yung taripa ibinaba nila. Yung pong in quota sa baboy, mga kapatid, from 30% ginawa pong 15%. Yung pong out quota o sumusobra ka na doon sa limitasyon, kumbaga, ng pinapayagan na importasyon, yung pong 40% ginawang 25%. Ang sinasabi ngayon ni Mr. Chester Warren Tan, dito po sa ginagawang ito ng gobyerno, sa itong taon na ito, mga 14 na bilyon na buwis ang nawala sa atin. Pero sa gitna niyan, hindi naman bumababa ang presyo ng baboy sa palengke. Maliwanag yon, Mr. Chester. Tama po, Kuya Ted. Okay, sige. Ito ngayon. Ako'y nakakuha ng open letter dito. Malamang ito'y miyembro ninyo, si Ruel Caranzo ng Batangas Hog Races Association. Opo. Ang sinasabi niya rin dito, sabi niya dito, hango daw sa DA Bantay Presyo Facebook, Facebook page posted today. Ito po ay kahapon. Yung prices of fresh pork in NCR ranges from 280 to 400 pesos per kilo. Okay. Ang sinasabi niya po dito, and the DA Bantay Presyo posted on November 29,
Opo, 2021, the prices of fresh pork in NCR range from 260 to 430. This only shows na magmula nung simulan po itong taripang ito, hanggang ngayon, hindi naman nagbago ang presyo. Kasi maganda ito, binabantayan nila yung mismong report ng DA sa publiko sa presyuhan ng baboy. Sinasabi niya, hello, magmula nung 2021 hanggang ngayon, sa inyong pag-aangkat, pagpayag ng mag-angkat na maraming baboy, hindi naman bumaba ang presyo sa palengke, Mr. Chester. Yes, tama po yan, Kuya Ted, kasi hindi po namin maintindihan bakit po napapaniwala ng mga kasama nating nag-i-import sa ating Tariff Commission and NEDA na ang sinasabi nila, tama po, inaamin po nila na nawala po yung 14 billion revenue, pero daw, mas malaki daw ang natipid ng ating consumer, more than 14 billion dahil mapapabenta po nila ng mura yung per kilo ng ating mga karne sa consumer. Pero hindi po natin nakikita yan eh. Kaya sabi namin, saan po yung sinasabi nyong more than 14 billion ang na-save ng ating gobyerno o napunta sa consumer? Wala naman po eh. Kaya sabi namin, dapat ibalik na lang dun sa dating original na taripa. Hindi naman po namin hiningi na taasan pa. Ang gusto lang po ng hanay natin ay ibalik lang po dun sa original. Ay okay na po sa amin yan. Kasi po para maparami ang production at dadating po yung panahon, pusa pong bababain yung presyo kapag malami na po ang ating production. Yun nga po, no? Hindi mo na kailangan maging matalino para analisahin itong sitwasyon na ito. Bakit nga kaya na ang mga economic managers natin o maging ang presidente napapaniwala na itong ginagawa nilang ito ng pagpapalugi sa ating buwis at mataas pa rin na presyo ng consumers nakakatulong sa bayan. Anong hearing nyo dito? Actually po, talagang ang tingin po namin, ang nagde-decide po talaga dyan ay yung NEDA natin, yung economic manager natin. Kaya po yung ating tariff commission ay sinasabi, po namin sa tariff commission na sana magkaroon po sila ng independent body na sila po yung magde-decide. Kasi alam po namin ang tariff commission ay nako-compute po talaga nila yan. Yun lang. Baka po na-influensya lang na-influensyahan lang po ang ating tariff commission ng ating NEDA na napaniwala nila na magkaroon ng magandang inflation rate kapag ipagpatuloy itong mababang taripa, which is hindi naman po nangyari sa loob ng 2 o 3 taon na po, Kuya Ted. Ang tanong, yung mga taga-NEDA, hindi naman mga bobong tao yan. Yes, in fairness naman po, Kuya Ted, yung maraming tayong economist, yung lalo na po, yung mga nakausap natin sa UP, yung mga dean doon, yung talagang expert dito, ay hindi rin po sila naniniwala dito sa pag-extend ng ating lower tariff na para magkaroon ng improvement ang ating industriya. Hindi po raw ganun. Yun nga lang, question po sa amin yan. Bakit ganun po ang move ng ating presidente? Okay. Anyway, siguro po, tingnan lang natin kung paano natin makakausap sila Ginoong Balisacan dito, kung ano bang katalinuhan nila dito, kung ba't sila pumapayag nga dito. Meantime, itong presyuhan ng live weight prices ninyo, ang sabi ng ating letter sender nga dito, sinasabi niya, na ang bentahan daw sa Calabarzon, Batangas province, na may highest swine population in the region, ang sinasabi niya, yung daw lightweight prices of pigs ay from 165 less 3 pesos to 185 less 3, and our estimated production cost ranges from 150 to 160 per kilo. We only gain 20 pesos per kilo or 1,800 pesos per 90 kilogram per head. We only gain 20 pesos per kilo that we raise for almost 10 months. Sa gitna daw nga ng banta ng ASF. So ang sinasabi niya rito, mukhang hindi na nila kakayanin
At malulugi na nga sila, lalo pag tinamaan ng ASF. Ang sabi niya rito if tariff reduction and MAV expansion will continue, our farmers might stop producing hogs due to bankruptcy and market instability. Anong inyong reaksyon dito? Ako, Manong Ted, yan po ang nagiging reaction po ng ating mga kasama, hindi lang po diyan sa Calabarzon, buong bansa po na nag-aalaga po ng baboy. Yun nga lang po ay umaasa po lahat ng miyembro na kahit papano ay may panahon po na kikita kami at makabawi. Kasi po lagi sinasabi ng ating gobyerno na hindi totoo po yung sinasabi ng mga stakeholder na maliit ang margin nila, minsan nalulugi sila. Kasi pag nalulugi, dapat nag-stop na po. Hindi na po nag-aalaga yan ng baboy. Ibig po pa sabihin ng ating gobyerno, yun po ang gusto nilang mangyari, na huminto kami lahat. Bakit po kami hindi huminto? Umaasa po kami na may ibang buwan ay makabawi naman po kami. Pero sa ngayon po, nangyayari, parang napakahaba nung panahon na hindi po kami makapagbawi ng husto. At siyempre, hindi po ganun kahaba ang PC ng ating mga miyembro. Ang pinapaintindi po namin, malinaw po yung Kuya Ted, yung pinasa po sa yung letter na, yes, totoo, may kumikita kami ng 10%, pero sa 10 buwan po yan. Hindi po kagaya ng ating mga buy and sell, mga trader ng ating mga sa import, pag dumating po dito ng 150 pesos, kinabukasan, in 1 week time, bebenta po nila ng 200 o 250. Ang laki po ng margin nila. Hindi nga 250 ang benta, nasa 400 pa nga po. Mas mahal pa po ang mga frozen natin ngayon. Pag naobserbahan niyo po, pumunta po tayo ng mga supermarket, wala pong bababa ng 400. Kami po, local producer, nangako po sa gobyerno na hanggat maaari po, hindi po kami babalik dun sa dating presyo na live weight price na 240, 230. Basta tulungan niya lang din kami na maibalik yung taripa. Ngayon po, next year po, wag niyo po kami sisihin ng ating gobyerno kapag napilitan po kami na tumaas ng presyo para po makita kami dahil po hindi din po kami binigyan ng protection. Kami po, 2 years po namin yung pangako namin na hindi po tataas ng 200 piso ang farm gate price ay tinupad po namin. Ang gobyerno po natin hindi naman po tumupad. Kaya baka hindi nila kami na ay pagtataas na lang din kami ng presyo kasi para yun lang ang paraan para kumita po kami. Magkano po ang tingin nyo ang landed cost? Ito ho bang pag-aangkat ng baboy, pareho ba ito by example pork liempo or kasim o paano po ang cuts nito? Manong Ted, marami po yan. Ang pag-import po nila ay may kasim, may liempo, meron din po whole, whole carcass. Buong baboy po ay ini-import nila. Ngayon po ang nakuha po naming data, ang parating po nila ay nagre-range po from $3 to $4. Ano yan? Anong klase yan, Chester? Anong klase yung $3 to $4? Iba-ibang na po yan, iba-ibang parte. Parang kasi meron pong parteng mura, meron din pong parteng mahal. Kukunin po namin lahat yan para maibigay namin yung mga detalye. Meron pa nga po nagsasabi na hindi lang $3, mas mababa pa raw sa $3, $2 plus lang daw yung nakukuha naming information sa grupo ng SINAG ni Chef Rosendo. So meron po siyang details. Doon po namin nakukuha yung mga presyo ng pagpasok ng importation. Kaya sabi namin, So kumbaga, sabi nga ninyo, basically po, atin lang pong ipagtaya ito ng between 100 to 150 pesos ang average na presyuhan ng karning baboy sa kanilang landed cost parating. Opo. And then ang kanilang bentahan dito, doble ka agad o more than that, 300 ka agad sa mga babaksakan nila nito. Opo. Doble ka agad ito and then in just a few weeks time ito or months perhaps, hindi naman katagalan kasi nga iniimbak ito sa mga frozen ito at they distribute sa mga palengke. Yes po, kasi in and out po sila. Halos linggo-linggo may parating na bago. Mabilis po ang turnover kaya ang gusto lang namin na na sana maunawaan po
tayo ng ating gobyerno na yung local producer po ay buwan po ang ginugugol para lang po kumita ng ganyan. Yung sinabi Opo. ko kanina nung Calabarzon na may margin lang kami na 10, 15 pesos pero napakahabang panahon po Mm-mm. ng parang corn din po yan at rice. Buwan po ang dinadating. Opo, Hindi po opo. overnight aming kinikita. Ano po ang kayo ba nakausap na nitong bagong sekretary ng DA? Opo. Actually po ay itong bagong secretary natin ng Department of Agriculture na si Kiko, nakausap naman po namin yan nung na-appoint siya 1 week after nagkaroon po kami ng consultation. Mm. Ngayon, ang promise naman po namin sa kanya ay sinasabi naman po namin honestly, kasi sabi niya po dapat maging open book tayo kung ano talagang sitwasyon ng industry, ay sinabi po namin sa kanya na talagang meron tayong kakulangan. Pero ito lang po ang kulang natin sa ating industriya. Ang problema po natin sa nakaraang mga administrasyon ay dinodoble, triple, umabot pa po tayo sa 8 times yung pag-aangkat nila. Sabi namin, magparating lang po tayo kung ano ang kulang kasi mahirap naman po at sasabihin namin ay very self-sufficient na tayo tapos kulang, tataas po ang presyo. Talagang baka umabot sa 450 ang presyo nan. Ayon po natin mangyari niyan dahil magba-backfire po sa atin. Hindi, Kaya pero talagang ano ang sabi nito si Secretary Laurel Chu o Chu Laurel dito sa concern nyo sa importasyon? Ano ang kanyang standout dito? ito po raw ay pag-aaralan po niya. Ang sinabi Okay. naman niya sa amin po ay kukunin niya yung exact data, i-allow lang niya yung importation doon po sa tamang kakulangan natin. Sige, Hindi po sa progreso. so pag-aaralan pa niya. Babalitaan po na tayo Mhm. sa next year or January kung talagang yan po ay matutupad. Sige. Meantime, itong bakuna naman para sa ASF, ano ang dinig nyo dito? Kailan ba ito, ilang bang bakuna ang pinag-uusapan dito at itong approval nga ng FDA, DA dito? Tungkol naman po sa bakuna, Manong Ted, totoo po yan. Marami sa karamihan po sa mga nag-aalaga po, mga kasama natin, ay talagang nag-aantay po tayo ng magandang bakuna na available sa market para magamit po namin. But of course, bago po natin gamitin to, dapat meron pong approval ng ating Bureau of Animal Industry. Sa ngayon po, wala pa po kaming nakikitang very clear na resulta, although meron ng dalawang bakuna po itong pinag-uusapan natin. Yung isang bakuna po ay nag-undergo pa ng trial, tapos na raw pero hindi pa po nilalabas sa publiko ang final result nila. Yung isa naman po ay nag-a-apply po, isa pang brand ay nag-a-apply naman po sa ating itong sa FDA saka sa BAI. So inaantay po namin to pero sa ngayon po wala pa pong masasabing effective at maganda na bebenta dito sa ating market. Okay, so meaning wala pa rin pong bakuna kontra ASF sa Pilipinas pero ang Vietnam ba meron na? Meron na po raw ginagamit yung Vietnam. Actually po itong dalawang bakuna po na sinasabi po natin ay galing po ng galing rin po ng Vietnam. Yung isa po ay nagtatrabaho sa ating bansa pero hindi pa po siya parang open to market sa ngayon. Wala pa pong Sige po. Anong pinakahuling datos po sa inyong hanay sa ASF contamination? Gaano na ho karaming apektado? Manong Ted, sa totoo lang po, ang anong po nga namin dyan, siguro ang hindi na lang po na affected na area, siguro yung Palawan na lang po, halos lahat po, meron na siguro yung Bohol siguro, yun, mga medyo malinis pa, Palawan, tapos siguro doon sa mataas na parte ng North Luzon, pero halos lahat po ay nagkaroon na po ng experience ng ASF. Pero ang magandang balita naman dito, Kuya Ted, ay hindi na po ito katulad dati na kapag nagkaroon ka po ng case ay halos uubusin po yung alaga mo. Sa ngayon po ay
mabilis na po i-isolate dahil natuto na po yung mga kasama natin kung paano mag-handle ng ganitong situation. So parang tinitreat na lang po namin na parang ordinaryong sakit na pagka nagkaroon ng problema yung ilang hayop ay tinatanggal po natin yan. Pero hindi po dinadala sa sa wet market. Yun po ang talagang namin dapat para po sa consumer natin. Para i-dispose na maayos. Yes, Sige. Okay. Tayong proper disposal procedure. Sige po. Panghuli na lang po, meron ba kayong balita kung nagkasundo na ba ang FDA tsaka ang BAI dito sa usapin ng approval ng bakuna kung sino ang may poder? Yan pa po ang isang problema po natin. Ilang taon na rin po yan. Ang simple lang po, Kuya Ted, sabi mo nga kanina, yung kahit na yung hindi matalino ay ganun ang isipin nila. Ang FDA po dapat, Food and Drug, dapat yung mga pagkain o gamot yung para sa tao po. Yung pong para sa hayop na mga bakuna po at yung mga gamot po o mga premixes ay dapat ibigay na lang sa Bureau of Animal Industry. Napakalinaw naman po, Bureau of Animal Industry, Food and Drugs. So, dapat ihiwalay na hindi po namin alam anong meron, bakit po nagtuturoan yung dalawa o kaya pinag-aagawan yung isang department na hindi naman akma sa kanila. Dahil ito pong para sa hayop, ang expert po dito ay yung BAI po natin, Bureau of Animal. Diba po ba, Kuya Ted? Hindi, Kaya kasi hindi namin alam, ang gusto namin, ibigay nyo na yan sa Bureau of Animal Industry para umusad at mabilis. Lalo na yung bakuna. Saka iba pa pong gamot, hindi lang po yung bakuna. Marami pa pong produkto ng pangkahayupan na nandun sa FDA. Hindi po namin maintindihan. Napaka-simple lang naman po. Ang ano diyan kasi, Chester, katwiran, dahil yung hayop ay kinakain ng tao. Kaya kung ano man ang ang ibibigay mo doon sa hayop, para masiguro na kapag yung hayop na iyon, binakunahan mo, kapag kinain ng tao, walang side effect na, walang epekto na hindi maganda doon sa kakain. Yun ang logic doon, naintindihan naman natin. Pero yun nga, bakit ba hindi sila, bakit ang tagal nila? Yun lang ho siguro ang tanong dito. Bakit ang tagal nung BAI at saka ng FDA sa trabaho nila? Magtulong-tulong sila ng bilisan ng kilos. Tama po yan. Sabi nga namin, kung hindi talagang maibigay sa isang sa agency ng BAI, kahit nasa FDA yan, ang question rin po namin yan, bakit sa matagal na panahon, bakit hindi pa rin po makapag-decide sila kung sinabi nilang hindi pwede. At least may resulta na po. Alam po namin na okay, ito pala pumasa. Nakahang po siya for parang nakalutang po siya, Kuya Ted, ng napakamahabang panahon. Kaya kami po parang di namin alam paano po kami gagalaw kapag wala pang resulta. Opo. Sige, so Sir Chester, salamat sa inyo pong panahon at kami ay gagawa ng paraan para makapanayam namin ang DA, mismo si Secretary o kaya naman itong NEDA dito sa inyong hinagpis na ito na extended hanggang December 31 ng 2024. Sige po, Kuya Ted. Opo. Salamat na marami at mabuhay ang inyong hanay. Sana huwag kayong bumitiw dito sa inyong industriya. Tama po. Babati lang po tayo ng advance Merry Christmas at manigong bagong taon sa lahat. Magandang umaga, maayong buntag po sa mga kasama nating sa Visayas at Mindanao. Thank you very much. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.